Sa pagsisimula ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela para pagbitiwin ng mga opisyal ng LTFRB, iginiit ng hepe ng kagawaran na hindi sila nagsinungaling sa bilang ng mga nag-consolidate na jeepney. Wala mang nakitang epekto sa biyahe ng mga commuter, hiniling ng DOTR na huwag nang sundan ang tigil pasada. May good news din sa mga suki ng MRT3 sa pagtutok na ito ni Joseph Moro. Dala-dala ang tarpaulin na nakasaad ang pagtutol sa jeepney phase-out at panawagan na ibalik ang 5 taong prangkisa ng tradisyonal na jeep. Nagsama-sama ang ilang miyembro ng grupong Manibela kaninang umaga sa kanto ng New Panadero Street at Casañeda Street sa Santa Ana, Maynila. Ang panawagan nga po namin sana po makarehistro kami. Kawawa po yung iba kong member na hindi nakakapasada hanggang ngayon kasi wala nga pong rehistro. May mga lumahok rin sa unang araw ng tigil pasada sa Philcoa, Quezon City bilang panawagan sa pagbibitiw sa pwesto ni LTFRB Chairman Atty. Chofilo Guaris III at Regional Directors ng ahensya. Dahil yan sa umano'y pagsisinungaling sa tunay na bilang ng mga nag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Tugon ng LTFRB, walang nagsinungaling dahil tinuturing ng nag-consolidate kahit yung mga nag-apply pa lamang na pumasok sa programa. Hindi po misleading yun. We occupy a position of trust and confidence to the President po. So anytime po na kung ang sabi po ng ating kalihim o ng Secretary hindi na po tayo epektibo, tayo naman po ay bababa sa ating pwesto. Sabi naman ng MMDA at DOTR na nag-monitor sa sitwasyon, walang masyadong epekto sa lansangan ng tigil pasada. Pero may mga nakantabay pa rin ng mga bus para magbigay ng libreng sakay. Hindi po natin yan indiscriminately dinidispatch or mas marami po yung hindi sumama sa strike. Hiniling ng Transportation Department na gawin na lamang 1 araw sa halip na 3 ang ginagawang kilos protesta lalo pat bukas sila sa dialogo at ilang posibleng pagbabago sa programa. Tulad na lamang ng hinihingi ng grupong Pisto na payagan silang mag-renew ng kanilang provisional authority. Dapat pag-aralan nating mabuti kung ano ang naging epekto sa kabuhayan ni ganito. Kasi ano yan ang pinaglalaroan natin dito, buhay ng tao yan. Hindi tayo basta-basta na yan pwedeng magsabi na ihinto natin yan o hindi natin papayagan yan. Pero para sa mga grupong nag-consolidate na dapat pumasok muna sila sa programa na tapos na ang deadline. Doon pa ulit kami sa Pangulo, mananangan na salita ng Pangulo na hindi pwedeng masuspend ang programa. Sakto naman sa tigil pasada ang pag-i-extend ng 1 oras sa operasyon ng MRT3 simula mamayang gabi. I-adjust naman ang oras ng pagbubukas ng MRT3 tuwing weekend. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May mga bagong pangalan na pinalutang ang Kamara kaugnay ng mga nakatanggap umano ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. At gaya raw ng naunang Mary Grace Piatos, wala rin umanong record ang mga ito. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asim. Ilan lang daw ito sa mga pangalang nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education noong panahon ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Walang ipinakitang papel si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pero lumabas daw yan sa pagsusuri ng Kamara sa mga recipient ng DepEd confidential funds na posibleng mga hindi umano totoong tao. Parang bago na na Asim Gang. So kitang-kita po natin na yung pattern is the same. Pareha po yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos, si Miggy Mango, si Jay Camote, saka yung mga iba pong pangalan. Tulad ng mga ibang nauna nang nadiskubreng pangalan, wala umanong record sa mga ito sa PSA. 677 po ang wala pong records. Dadami talaga yan kasi it's hindi 1,000 plus po yan eh. Sa DepEd na lang 400 plus out of 700. So
Trend po yan. Ayon kay Representative Ortega, posibleng milyong-milyong pisong confidential funds ang tinanggap ng mga hindi totoong tao. Palalakasin daw nito ang Article 2 ng impeachment complaint. Pero meron nga bang masama sa paggamit ng inventong pangalan para sa confidential funds? Sinabi po nila meron pong proseso dyan. Sabi ko nga po, meron namang proseso pala. Di dapat, madali nilang masagot yan. Saka sabi nga nila, pag confidential agents, confidential na mga tao, hindi po pwedeng pangalan na lang. Kailangan po, meron pong meron pong backup, meron pong trail kung sino po yung totoong tao. Hinamon din ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na-issue po ng opisina po ni VP Sara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero kamakailan lang, sinabi niyang paulit-ulit na raw ang isyung ito at hindi raw malinaw kung saan kinuha ang mga ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Patong-patong na paglabag sa batas trapiko ang ginawa na nagpakilalang pulis na dumaan sa EDSA busway. Wala na nga siyang plaka, sinubukan pa umano niyang manuhol at tumakas. Nakatutok si Mark Salazar. Pasado alas 9 ng umaga, rush hour sa EDSA kanina, may nagkubling motor sa likod ng bus para iligal na dumaan sa busway. Ang hindi alam ng rider, nasipat na siya malayo pa lang. At sa may main avenue siya hinarang ng mga ahente ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Wala pang plaka ang motor. Ayon sa spot report, pumalag ang violator sa kanyang apprehension at may puntong tatakas umano ito. Nang masukol, naglabas ang violator ng plaka, lisensya at ID ng PNP. Sinubok pa raw nitong mang-intimidate at arborin ng huli. Para kumpirmahin ang pagkakakilanlan na nagpakilalang pulis, tumawag ang SAIC sa Camp Crame. Agad siyang tinurn over sa PNP CIDG. Panawagan ng DOTR SAIC sa mga lugar at pagkakataong walang enforcer kung pwede raw na ang mga motorista mismo ang kumuha ng litrato sa mga paglabag sa batas trapiko sa kaisumbong sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nahihirapan daw si Senadora Amy Marcos na magpatawag ng resource person na haharap sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Si Executive Secretary Lucas Bersamin nagpaalala naman tungkol sa executive privilege ng mga miyembro ng gabineteng dadalo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Noong araw na dininig ng Senado ang ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may binigay na paalala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, sinabi nitong gagamitin ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege. Sumulat sa akin, sumulat din kay Chairperson ng Komite, Senator Amy Marcos, na gagamitin nila ang executive privilege kaugnay sa anumang pag-uusap na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang mga gabinete na ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Ang tinutukoy na executive privilege ay nakapaloob sa kontrobersyal na Executive Order 464 na inilabas ng Administrasyong Arroyo. Sinasabi ditong kailangan ng pahintulot ng Pangulo bago humarap ang mga opisyal sa Kongreso at hindi nila maaaring ibulgar ang mga bagay na confidential at classified na kanilang nalaman dahil sa kanilang posisyon. Pero sabi ni Escudero, hindi ito blanket privilege para sa mga taga-ehekutibo. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo.
Itinanggi rin ni Escudero na sinubukan niyang pigilan ang pagdinig ukol sa ICC noong nakaraang Huwebes. Hindi totoo yun. Ayoko na sana magkomentary sa chismis. Hindi kami nagkausap kaugnay niyan. Na kay Senador Marcos na raw kung gusto pa niya sundan ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Depende kung makabuo ako ng mga resource persons, kailangan ko ng mga former justices, yung mga experts sa international law, nahihirapan ako kumuha. May iba, natatakot, yung iba sabi maiipit sila sa politika. Naintindihan ko naman, importante malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, kung nagagalit sila, anti-administration daw yung hearing, ang sa akin, simple lang naman, nagtatanong ako dahil hindi ko alam ang sagot. Ang pagdinig noong nakaraang linggo, tila nagpapakita ng banggaan sa pagitan ni Pangulong Marcos na nagpa siyang makipag-cooperate sa Interpol para maaresto ang dating Pangulo at kapatid na Senadora Amy Marcos na nag-iimbestiga sa desisyong ito. Nitong nakaraang mga araw, may mga nakapansin na hindi binanggit ng Pangulo si Senador Marcos sa mga kampanya. Sa Laguna noong Sabado, sa halip na 12, 11 kandidato na lang ang tinukoy ng Pangulo. At huwag natin gawing ay lansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Tinanong ang palasyo ukol sa pahayag na ito ng Pangulo. Hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sabihin dito. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sila Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap ni Pangulo. Kahapon nagsalita si Senador Marcos ukol dito. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from Alyansa? No action taken. Mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Kasi parang may kutob ako na may masamang mangyayari at ayoko mahila sa away-away. Kinakabahan ako na magkakaumpugan talaga yung dalawang panig. Nangyari nga po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Malaking hamon para sa mga katutubong Mangyan Hanunuo sa Mansalay sa Oriental Mindoro ang kawalan ng tulay. Napipilitan kasi silang tawirin ang mapanganib na ilog. May benta lang ang kanilang mga produkto. Sa tulong ng Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project ng GMA Kapuso Foundation, matutuldukan na ang matagal na nilang kalbato. Araw-araw, nilalakad ng mga katutubong Mangyan Hanunuo sa Mansalay sa Oriental Mindoro ang mahigit 4 na kilometrong baku-bakong daan at lumulusong pa sa mapanganib na ilog. Bitbit nila ang panindang gulay at prutas na may bigat na mahigit 30 kilo para maibenta sa kabilang bayan na Bulalakaw. Isa sa araw-araw na humaharap sa kalbaryo, si Hermo. Pag malaki ang tubig, talagang nalulugi kami, na-stuck talaga ang aming kalakal. Dahil hinihintay namin ang mababang tubig bago kami magalusot. Pero ang nabulok ay lugi na kami. Si Elias naman nangangamba tuwing tatawid sa ilog dahil muntik na raw siyang anurin noon. Yung bahay hanggang na dito ang agos ng tubig ay yung mga kahoy galing doon sumabit sa akin. Yung aking pasaan-pasaan ay tangay ng tubig. Gusto po namin talaga magkatulay dito. Ang kanilang hiling isinakatuparan ng GMA Kapuso Foundation at ng ating sponsors at donors. May 2024. Sinimulan natin ang pagpapatayo ng 70-meter long cable suspended steel hanging bridge na mag-uugnay sa bayan ng Bulalakaw at Mansalay. Pero hindi naging madali ang pagdala ng construction supplies sa lugar dahil sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Yung road papunta rito pababa, medyo nagpuputik. Yung mga trucks, hindi na siya makapunta rito. Ang ginawa natin, gumamit tayo ng mga traktora para maghakot ng mga materyales papunta dito sa site. At matapos ang ilang buwang paghihintay, malapit nang matapos ang pang-siyam na Kapuso Tulay para sa kaunlaran ng GMA Kapuso Foundation. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.
Mga kapuso, gaya ng inaasahan, humihina na ngayon ang hanging amihan, isang indikasyon na nalalapit na rin ang pagpasok ng tag-init. Kumpara nitong mga kalipas na araw, umaabot na lamang yan sa may extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy na ang lalo pang paghina ng amihan sa mga susunod na araw. Sa nakalipas na 5 taon, umabot sa March 26 ang pagtatapos ng amihan season noong 2021. Pero ayon sa Pag-asa, may pagkakataong ding inabot yan ng Abril gaya noong 2017 at 2018. Bukod sa amihan, umiiral din ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Cordillera. Sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na ulan din sa Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region at Soc-Sargent. Dahil naman sa easterlies, may tsansang maging maulap o magka-localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pinarangalan ng ilang kapuso programs at personalities sa 38th PMPC Star Awards for Television. Hinirang din ng GMA Network bilang TV Station of the Year. Makichika kay Nelson Canlas. Kinilala ang GMA Network bilang Best TV Station of the Year sa 38 PMPC Star Awards for Television. Pinarangalan din ang iba pang programa at personalidad ng Kapuso Network. 6 na public affairs show ang binigyang pagkilala, kabilang ang Eyewitness na ngayon Hall of Famer na. Pinarangalan din ang mga eyewitness host at mga host ng unang hirit. 6 na entertainment shows ang hinirang na pinakamagaling sa kanilang larangan. At 10 Kapuso stars ang kinilala bilang mahuhusay na host. At dahil sa kanilang natatanging pagganap, iginawa din sa namayapang aktres na si Gloria Romero ang posthumous award as one of the icons of Philippine television. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.